Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. Tinatalakay pa rin natin yung mahimalang mga katangian ng Quran. At dito sa mga tinukoy ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, meron siya tinukoy na 10. Tatalakay na natin yung iba. Ngayon nandito na tayo sa pang-7. Inshallah. Nabanggitan natin yung ilang mga mugayibat, ibig sabihin mga bagay na nalilingid, al-akhbaru anil mugayibat fil mustaqbal, ang pagpapabatid o mga naiulat sa Quran na mga propesiya na mangyayari sa hinaharap. Allati la yattali'u alaiha illa bilwahi. Mamangyari sa hinaharap na hindi malalaman ng tao liban na lamang sa pamagitan ng wahi o kapahayagan. At nauna lang nabanggit, famin dalika ma wa'adallahu nabiyana alayhi salam annahu sayudhiru dinahu alal adyani. Yung nga mangingibabaw ang Islam sa lahat ng relihiyon. At nangyari na nga ito. Nung panahon ng mga sahaba nangyari na ito. Pero siyempre, hindi na nabanggit sa Quran yung iba pang mga detalye. Kasi hindi naman dinidetalye sa Quran ng mga bagay-bagay. So ngayon, maaaring masabi natin na hindi ko alam kung tama bang sabihin to. Kasi maaaring nararamdaman o maaaring pakiramdam ngayon ng Muslim, hindi nangingibabaw ang Islam sa iba pang mga relihiyon, di ba? Kayo, ganun ba pakiramdam nyo? Parang ang Islam inaapi, parang ang Islam minamaliit. Kasi ganun kasi pakiramdam ko eh. Pero ang mahalaga, nangyari na ito. Nangyari na ang pangingibabaw ng Islam, alhamdulillah. At kung ngayon, kupal kasi mga Muslim ngayon eh. Kaya dumadaan tayo sa maraming pagsubok, lalo na yung mga pinuno. Pero darating ang panahon, mangingibabaw muli ang Islam. Anyway, yung mga nangyari ngayon, nabanggit naman sa hadith. So hindi siya nabanggit sa Quran, na mangyari na malalagay sa maraming pagsubok ang mga Muslim, pero detalyadong nababanggit sa hadith ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga Muslim. At syempre, nababanggit din naman sa mga aya sa Quran na mananatili na susubukin ni Allah ang mga mananampalataya. So nga, mangingibabaw daw ang relihiyon na ito sa iba pang mga relihiyon. Tulad na sinabi ni Allah, actually 2 beses nabanggit tong aya na ito. Sa Suratul Saf at dun sa Suratul Anfal o Suratul Tawbah. Yung huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, parehong-parehong aya. 2 beses itong nababanggit sa Quran. O sa Suratul Tawbah nga, sa Suratul Tawbah verse 33 doon siya nabanggit. Sa iba pang mga nababanggit sa Quran na katulad nito na tumutukoy sa mga mangyayari sa hinaharap na hindi magkakaroon ng idea ang sino man, liban na lamang na ito ay binanggit ni Allah sa mga kapahayagan. Inababanggit sa Suratul Nur, chapter 24, verse 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Pinangakuan ni Allah ang mga nanampalataya at gumawa ng mabuti na gagawin niya mga pinuno, gagawin niya silang mga pinuno sa lupa. Katulad ng kung paano niyang ginawang pinuno ang mga nauna sa kanila. Yung istikhlaf na tinutukoy dito, istikhlaf ng pamumuno. Pamumuno o sunod-sunod na henerasyon ng mga namumuno. Ganon.
o pamamahala. Katulad doon sa aya, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sinabi ni Allah sa mga anghel tungkol kay Adan, nung lilikhain niya si Adan, sinabi ni Allah, tunay na ako ay lilikha sa lupa para sa lupa ng khalifa. Na yung khalifa dito, si Adan at yung mga tao sa pangkalahatan, khalifa na mamamahala. At sa kahulugan din siyempre ng sunod-sunod na mga bilang ng tao o sunod-sunod na mga henerasyon. At nangyari nga ito. Nangyari ito na ang mga Muslim ay namuno sa malaking bahagi ng mundo. Actually, sa lahat ng mga umiral na mga kingdom o imperyo, ang mga Muslim ang merong pinakamalaking nasakop. Kung tutuusin. Actually, ang nangyari lang kasi, ang mga historian, hinati-hati nila yung mga teritoryo ng mga Muslim sa domain, depende kung sino yung namamahala rito. Kasi bagaman may khalifa nung unang panahon, hindi rin naman united ang mga Muslim. Halimbawa sa panahon ng Abbasiya, sakop nila yung Arabian Peninsula syempre, yung Hijaz, kasama dun yung Iraq, pati North Africa. Pero yung Spain, nakahiwalay. Kasi yung naunang mga khalifa, yung Umayyah, nang nagrebelde yung Abbasiya, nagrebelde sila laban sa kanila. Yung khalifa nila, yung huling khalifa nila sa Damascus, si Abdurrahman, tumakas siya patungo ng Spain. Kaya nagkaroon ng dalawang khalifa. Khalifa sa Iraq, sa Baghdad, at khalifa doon sa Cordoba, sa Spain. Dalawa. Kasi technically, dalawang sabay na umiral na khilafa, ang Abbasiya at saka yung tumakas na mga Umayyah na napunta nga ng Spain. So, namuno sila doon. Siyempre, mga Muslim din ang namuno sa North Africa, kasama doon yung Egypt na panahon pa ng mga sahaba na sakop na nila. Tapos yung Ottoman Empire, ang naging domain nila, siyempre, kasama na doon yung Anatolian Peninsula, yun nga hanggang Hungary, pati yung marami pang iba't ibang mga lupain ng mga Muslim. Pero siyempre yung Iran, nung panahon nila, sakop na ng mga Shia. Yung India, malaking bahagi din ng India ay mga Muslim. Lalo na sa Southeast Asia, nung panahon na yan. Noong mga 1500s, maraming lugar na sa Southeast Asia ang Muslim. Malaysia, Brunei, Indonesia, Southern Thailand, Mindanao, Sulu. Actually, Mindanao at Sulu, magkahiwalay magkahiwalay sila na entity talaga. Tapos 1500s, syempre umiiral pa yung kingdom ng Manila. Actually, sa Luzon, merong 4 na kingdom. Yung Maynila, yung Tondo, yung Namayan na nandun sa Santa Ana, sa Maynila din. At saka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Basta doon sila sa Rizal. Doon sa Rizal. May 4 na kingdom sa Maynila. Lahat yun natalo ng mga Kastila. Pero yung Namayan, actually, bago pa dumating mga Kastila, na extinct. Kasi parang na-absorb sila ng kingdom ng originate ng Maynila, Sinaraha Sulaiman. Kumaga na sila doon. Nasakop na sila doon. So nangyari nga na namuno ang mga Muslim sa malaking bahagi ng mga lupain sa mundo at nawala yung pamumuno nila. At syempre pagdating ng dulo ng panahon, pagdating ni Isa alayhis salam, siya ang mamumuno sa buong mundo at magiging pinuno muli ng mundo ang mga Muslim. Sumunod na aya na nababanggit dito sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Tinupad daw ni Allah ang kanyang pangako
sa kanyang sugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo ay papasok doon o ikaw ay tiyak na papasok sa Masjidil Haram insyaallah na ligtas. So syempre tinutukoy dito ni Allah na pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ligtas ay ang pagpasok talaga rito, ibig sabihin na mangingibabaw dito ang tauhid, mangingibabaw dito ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na aya sa Suratul Anfal, chapter 8, verse 7. Hindi natin masyadong piniliwanag yung pagkapanalo ng mga Muslim sa Makkah kasi natupad talaga yun at napag-aralan na natin ng ilang beses ang tungkol doon. Yung sa Suratul Anfal, sinabi Arabic nun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. Sa Suratul Anfal, ang tinutukoy dito actually sa aya na ito, yung labanan sa Badar. So sabi ni Allah, ipinangako ni Allah sa inyo na mga Muslim ang isa sa dalawang grupo ng mga kalaban. Ang kalaban dito yung Quraysh at ang dalawang grupo na tinutukoy dito, isang grupo yung caravan ng Quraysh at pangalawa, yung sundalo mismo ng Quraysh. Ramadan nangyari yung labanan sa Badar. Ramadan din. At ang nangyari, kasi di ba yung Madina nasa pagitan ng Makkah at ng Syria. Yung caravan na pinamumunuan ni Abu Sufyan, pabalik na yun ng Makkah at gusto yung i-intercept ng mga taga-Madina. Kumbaga hijack nila. Pero syempre, yung pang-hijack nila na yun ay dahil meron ng gera sa pagitan ng Madina at ng Quraysh. Kasi yung mga terorista, yung Maute halimbawa, ginagawa nila itong dalil na pwede ka raw mang-hold up ng kuffar. Kasi yung sa labanan daw sa Badar, technically yung mga sahaba daw ng hold up ng kuffar. Hindi pang-hold up yun. Gera yun, may gera doon. At ang caravan na harangin nila, caravan mismo ng mga sundalo, gobyerno, ng Quraysh, hindi sa mga ordinaryong civilian lang. At bakit nagkaroon ng digmaan? Kasi nung umalis sila sa Makkah, syempre pinapatay na sila doon at yung mga yaman nila kinamkam ng Quraysh. So sa ganoong paraan sila makakaganti sa Quraysh. So pinangako ni Allah na makukuha nila ang dalawa, ang isa sa dalawa. Either makuha nila yung caravan at makuha nila yung yaman na daladala nito. At yung mga caravan nga nung unang panahon, kapag umaalis ito, marami yun. Mga 100 karwahe ng mga paninda. At may kasama yung ginto, may kasama yung mga tela, may kasama yun ng mga espada, mga sandata. Hindi yun basta-basta. Kaya nga inescortan palagi yun ng mga sundalo, yung caravan. At syempre yung caravan na yun ni Abu Sufyan, katulad na babanggit natin palagi. Ang Makkah at ang Madina at ang Syria konektado sa Silk Road, yung highway na ang haba nito nagmumula sa China patungong Europe at patawid ng dagat patungong Africa na dumadaan nga doon sa Makkah. Makkah, Yemen, tapos tatawid ng dagat patungong Africa. O maaaring may iba pang mga pier, kumbaga patawid ng Africa katulad doon sa Jeddah. So nakatakas yung caravan ni Abu Sufyan. Pero habang patakas yung caravan ni Abu Sufyan, parating naman si Abu Jahal, dala-dala na yung mga sundalo ng Quraysh. Dala-dala na yung sundalo ng Quraysh. At ang Quraysh, nung labanan na yun, mahigit 700 sila at marami silang kabayo. Samantalang yung mga Muslim, kasi biglaan lang din silang nag-mobilize, kasi nabalitaan lang nila na malapit lang si Abu Sufyan at gusto nilang mahuli yung caravan. Nasa lang sila, mga 300 lang na katao. 300 lang na sundalo. At ang kabayo lang nila, dalawa. Dalawa lang yung kanilang kabayo. Pwede naman magamit sa gera yung camel, pwede naman. Kaso iba talaga yung kabayo. Kasi maneuverable yung kabayo, madaling utusan. Kakanan ka, kakaliwa, titigil, tatakbo. Yung camel matigas ulo, parang kambal yun eh.
Parang ganun yung camel. Tapos pag maglakad yung camel, iba yung camel kasi maglakad, di ba nabanggit ko na yun? Sabay niyang hinahakbang yung dalawa niyang paa na kanan at dalawang paa na kaliwa. Kapag maglakad yun, gaganon-ganon ka. Hindi mo yung magagamit sa gera masyado. Paano pag mamamana ka, gaganon-ganon ka rin. Iba yung kabayo pa rin sa gera. So hindi maasahan masyado yung camel. Pwede siya pangdala ng cargo. O kaya kung gagamitin mo yung camel, wala, nakatigil lang siya dapat. Kasi kung makikipaglaban ka na tumatakbo-takbo yun, wala, gaganon-ganon ka rin. Mahirapan ka. So yung nangyari, ang nakaharap nga nila yung hukbo ni Abu Jahal. Pero ang gusto talaga ng marami sa mga Muslim, yung makuha sana nila talaga yung karaban. Pero nga, ibinigay ni Allah kung ano yung mas nakakabuti para sa kanila. Natalo nila ang mga sundalo ng Quraysh. Actually, sa ibang ulat nasa mga 1,000 aabot yung Quraysh. Wala sa Badar si Khalid bin al-Walid. Wala. Kasi nung panahon na yon, nung pagpunta ni Abu Jahal sa Badar, meron silang kalaban na iba pang tribo. At si Khalid bin al-Walid ay iniwan nila doon sa Makkah para kung lulusob yung kalaban nila, mapagtatanggol ni Khalid bin al-Walid ang Makkah. So wala siya doon. So yun nga, nakuha ng mga Muslim ang isa sa dalawang grupo ng Quraysh at natalo nila yung hukbo ni Abu Jahal. At actually, mas malaking epekto ang nangyari. Kumbaga, di ba inaasahan nila, mas malaking pakinabang sana kung nakuha nila yung karaban. Pero mas malaking pakinabang pala ang nangyari na yung hukbo ni Abu Jahal ang nakaharap nila. Kasi napatay nila lahat ng pinuno ng Quraysh, halos. Patay lahat. Si Abu Jahal, yung mga magkakapatid na yung si Shayba bin Rabi'a at yung iba pa niyang mga kapatid, pinsan, lahat yun napatay nila. At marami sa mga pinuno din ng Quraysh ang nabihag nila. Nabihag nila at nagkaroon sila ng pagkakataon na mapakitaan ng mabuting pakikitungo at actually kalaunan nag-Muslim. Yun nga, yung nababanggit ko palagi, yung kapatid ni Khalid bin al-Walid. Si al-Walid bin al-Walid, nahuli siya sa Badar, nandun yun sa Omar series. Nalala nyo? Nandun sa Omar series. Si al-Walid bin al-Walid, namatay lang siya ng maaga eh. Namatay si al-Walid bin al-Walid bago yung Fathu Makkah. Namatay siya. Pero nauna siya talagang nag-Muslim kay Khalid bin al-Walid. Pagkatapos ng Badar, actually gusto na niya mag-shahada doon pa lang sa kulungan. Gusto na niya mag-shahada. Pero ayaw niyang isipin kasi ng mga tao na nag-shahada siya kasi gusto lang niya na mapalaya. Yun yung katwiran niya. Pero nag-Muslim siya talaga. Tapos si Suhail bin Amr, yung matanda doon, na yung meron siyang dalawang anak, di ba, na kinadena niya. Nag-Muslim yun. Nag-Muslim din siya nung panahon ng Fathu Makkah. So maraming naging mas malaki yung pakinabang sa mga Muslim nang nakaharap nila sina Abu Jahal kaysa dun sa makuha nila yung karaban. So kabilang din dun sa mga propesiya na nababanggit sa Quran na nagkatotoo, syempre hindi naman ito naisip lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? So doon sa Suratul Rum, chapter 30 verse 1, Gulabatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galbihim sayaglibun. Natalo daw ang Roma. Natalo ang Roma, pero pagkatapos ng kanilang pagkatalo, sila ay mananalo. At sila raw ay natalo doon sa Adnal Ard. At yung Adnal Ard na tinutukoy dito, yung Sham, yung Syria, yung Palestine, yung Jordan, at yung Lebanon. Pero sa ibang mga tafsir, tinukoy talaga nila yung Adnal Ard, yung Palestine. Sinabi nila specifically malapit doon sa Dead Sea. Na yung Dead Sea nga, kung sa elevation daw, mababa talaga yung elevation nito. So maaaring hindi ng kahulugan ng Adnal Ard.
Pero doon natalo ang mga Romano, ang nakatalo sa kanila yung mga Persian. Nakatalo sa kanila yung mga Persiano. Pero, yun nga, sa karugtong na aya, tinukoy ni Allah na mananalo sila pagkatapos ng bidi sinin. Yung bidi sinin, ibig sabihin, mga 10 taon pababa. Kumbaga 1 to 9 na napin nga natin yung sa Suratul Rum para makita ang eksaktong detalye. Sinasabi gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galbihim sayaglibun. Natalo ang mga Romano, pero pagkatapos ng kanilang pagkatalo sila ay mananalo. Fi bidi isinin. Ito na yung bidi isinin. Yung bidi, mga 1 to 9, bilang ng 1 to 9. Sa nga, at nanalo nga ang mga taga-Roma sa 9 na taon pagkatapos nung labanan nila na yun. At narinig ko sa lecture, nangyari na pagkatapos ng gera na yun, na natalo yung mga Romano, nabanggit ko na ito nung nakaraan, ewan ko kung naalala nyo. Nakipagpustahan si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa mga Hudyo na mananalo ang mga Romano sa susunod na labanan. Pero nga nagtagal na naulit yung labanan. Hindi agad naulit yung labanan sa pagitan ng mga Romano at ng mga Persiano. Kaya parang kinukulit na siya ng mga Hudyo. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan mo lang, doblehin mo yung pusta. Doblehin mo yung pusta. Dinoble nga niya yung pusta itong nangyari na yung labanan, nanalo nga yung mga Romano, at nakuha ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung yung sinugal niya. Hindi pa pinagbabawal kasi nung panahon na yon yung pagpupusta. Hindi pa. Pero kalaunan ay ipinagbawal din. Kalaunan ay pinagbawal din. Na yung nangyari na yon nagpapatunay lang kung gaano katibay ang pananampalataya ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kumbaga, narinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinahayag yung Suratul Rum, naniwala talaga siya na mananalo talaga ang mga Romano sa susunod na labanan nila sa mga Persiano, kaya nakipagpustahan siya. Ganun siya katindi. Pero syempre ngayon, walang pustahan kasi sugal yun eh. At lalong wag mong pupusta yung relihiyon mo. Parang ginagawa ni Barcelona. Sabi niya, pag may mabasa ka dyan sa Bible, nakasulat pangalan, ano ba yung pinusta niya nun? Pag may nabasa ka dyan na pangalan na Bible, magkikristyano daw siya. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ipupusta yung yung relihiyon mo. Parang ginagawa mong trivial, ginagawa mong maliit at walang halaga ang iyong relihiyon. So minsan yung tao, may nasasabi na sobrang excited niya sa mga bagay-bagay, may nasasabi siyang mga hindi na marapat. So ang lahat ng ito, alhamdulillah, ilan lang ito sa mga propesiya sa Quran na nagkatotoo. Fahadihi kullaha akbarun anil guyub allati la yakfu alayha illa rabbul alamin. Mga propesiya sa Quran na walang nakakaalam nito liban na lamang sa Panginoon ng mga nilikha. Aw man awqafahu alayha rabbul alamin. O sino man na ipinahayag sa kanya ang mga bagay na ito ng Panginoon ng mga nilikha. Siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya lang ang tao na makakaalam nito. Fadalla ala anna Allah Ta'ala kad awqafa alayha rasulahu litakuna dalalatan ala sidkihi. At ang mga ito ay ipinabatid ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang patunay sa kanyang pagiging makatotohanan bilang aya o patunay na siya ay totoong propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, dito natin tatapusin ito. Susunod, kunin natin yung iba pang mga mahimalang katangian ng Quran, inshallah. Sa sunod na natin siguro isingit yung yung I'jazul Ilmi, yung mga scientific miracles ng Quran, inshallah. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.